Hello, Katden lovers and Katden followers. This is gonna be a big news or good news para sa lahat sapagkat ipinakita ni Miss Kathryn Bernardo kung gaano kalaki ang tsansa ni Mr. Alden Richards. Siyempre po, bago ang lahat, i-congratulate natin si Miss Kathryn Bernardo for winning Most Outstanding Film Actress ng Gawad Lasiniete, no? Ipinost niya po ito sa kanyang IG story and talagang super proud si Miss Kathryn na maging parte or isa sa mga awardee, no? Dito po sa award-giving body na ito. Although hindi siya nakapunta dito, maaaring during that time, ito po yung pag-time na parang umaten siya dun po sa binyag ng anak ni Mr. Atayde or si Mr. Marudo, no? So, ganoon din naman si Alden Richards. So, post po siya sa kanyang IG na may ganap na yung gabi sa kanya pong Stardust Bar, no? Magse-celebrate po sila ng New Year's Stardust Chinese New Year celebration January 29, 2025, 6 p.m. tomorrow. And 58 Jupiter Street, ground floor, 58 Building, Makati. So, yun po yung ilan sa mga kaganapan ngayon kay Miss Kathryn and Alden Richards. Pero alam niyo po ba na iniintriga ito si Miss Kathryn Bernardo sa pag-iwas dito kay Mr. Daniel Padilla. So habang binabasa ko po at nabalitaan ko itong news na to, talagang sinabi ko kay Claude ko na napakalaki talaga ng tsansa ni Mr. Alden Richards for Kathryn. Kasi sinasabi po dito na parang sa isang event kasi bininyagan ng Oniko Iho ni Nasadjo Marudo at Ria Taide na si Maricel Sabino. Isa sa mga ninang ay walang iba kundi ang kapamilya superstar na si Kathryn Bernardo. Nandun din ang jowa ni RK Bagaching na si Jane Oinesa bilang isa sa mga godmothers. Sa kumalat na picture ng binyag, naiintriga ang ilang mga netizen dahil walang ibang close friends ni Ria tulad ni Colin Garcia, Alora Sasam at maging ang inlo nitong si Miss Maine nandos. Nitong si Maine. Si Miss Alora Sasam po upon checking, nasa Davao siya ngayon dahil meron po silang shooting. Nagbigay naman, ganon din naman ang mga ka-close kay Sergio Maruda tulad ni Daniel Padilla. Nagbigay naman ang kanyang mga haka-haka ang mga netizen sa naganap na christening. Ito ang ilan sa mga hire. Teka, bakit wala si DJ? Bakit bang dami na namang hinahanap? Pag di ba invited na ninang o ninong ng kaibigan, may issue na agad? Nag-iiwasan sina DJ at Kat. For sure, nasa invited list si Daniel dahil best friend siya ni Sanjo. Baka hindi lang naka-attend o may sub. Sabi naman ng ilang mga netizen. Wow, kung totoong magkumpare at magkumare na ang Katniel. Happy to know na intact pa rin ang friendship ni Ria at Kathryn. I know Kat will be a good ninang. She definitely had the good values and principle which are worth emulating. Sinasabi po ng ilan na parang napaka-imposible daw na hindi umaten or hindi pumunta dyan si Daniel kasi nga diba parang best friend nga ni Mr. Sanjo Marudo yan no? Kasagsagan po ng kanilang breakup. Si Sanjo talaga yung kasama ni Mr. Daniel Padilla nung siya po ay namundo kasama po ang ilan sa mga close friends at yung kanya pong wife to be na si Miss Ria Atayde. Dahil po dito, sinasabi ng ilan na totoo nga mga intriga na talagang wala nang kapag-asa pa si Daniel Padilla at Kathryn Bernardo dahil dito po sa simpleng selebrasyon ay talagang makikita mo na si Daniel na mismong umiiwas dito kay Miss Kathryn. Maaring nga naganap nga yung sinasabi nilang pag-uusap dahil po sa closure para po talagang ma-close na yung kanilang chapter. And this time, sinasabi ng ilang mga netizens sa mga reactions po nila na talagang napakalaki ng chance ni Mr. Alden Richards na magkaroon po talaga ng siya po yung magiging pangalawa, no? Magiging pangalawang love life nitong si Kathryn. Matapos nga na maramdaman ng ilang mga netizen na talagang umiiwas na si Daniel with Kathryn dahil tinanggalan naman ng pag-asa ni Miss Kathryn ang isang Daniel Padilla na bagay na talagang ikinatuwa ng lahat kasi parang ito po yung panahon para mag-celebrate dahil nakikita natin talaga na talagang going strong at talagang sobrang film yung decision ni Miss Kathryn na wala nang turning back pa, wala nang pwede pang ibalik at nais niya na rin talagang magsimula ng bago. Kaya naman sa kanilang pinaka-latest na ayuda kung saan talagang namataan sila. May mga nagsasabi na talagang together sila sa isang beach resort. Marami pong kat din ang natuwa. And for that, mag-react tayo sa mga komento ninyo. Unahin natin si Manchi Elena Galgo. Sabi niya, Mama Min, wag mo pabayaan si Kathryn kasi pag bumalik siya kay Daniel, hindi na sikat-sikat. Bababa na siya, paglaruan lang siya ni Summer at tatawa na yan at lalo siyang yayabang at who cares kung walang cut din. Hindi na ba, basta huwag na siyang bumalik kay Daniel lalo nang yumabang yan Daniel na yan. Ito naman yung kanyang observation, kanyang komenta. Sabi niya, parang sinasabi niya, if you're going to transpose yung kanyang sentence, parang sinasabi niya, okay lang na hindi magkatuloy si Kathryn at saka si Alden, basta make sure na hindi siya babalik kay Daniel Padilla, no? Minsan talaga kailangan para desisyon tayo sa buhay, diba? Pero, although ito yung kanyang opinion, let's respect to that. Sabi ni
Miss PGU, baka naabutan si Fermin ang nanay ni Summer nung nagka-issue ang Daniel at Andrea B. Kung siraan ay nga malala. Nung time na yon, nakakonfirm ata si Lolit Solis at binalita niya ring binigyan daw si Lolit ng nanay ni Andrea ng sobre tapos sabi niya sana all daw. At nang ibalita niya ulit si Andrea, nag-iba ng ihip ng balita niya at pinupuri niya si girl. Kaya wag na magtaka kung burihin niya ngayon si Summer dahil for sure naabutan na yan ni Carla. Ganyan naman ang mga reporters na tulad ni Christy Fermin, kailangan sampanin ng sobre sa magkabilang pisngi para maging magandang image artist. Alam niya tama po itong sinabi ni Spiggy ah. Kasi nung time na yon, nung sinasabi niyo po na parang nag-abot nga yung mother ni Miss Andrea Brillantes dun po kay Miss Lolit Solis, no? Sinabi niya doon na hindi raw bagay si Alden Richards kay Miss Catherine. Mas gusto niya raw si Andrea Brillantes. Totoo nga, no? Talagang sumaswakto talaga. Sabi ni Miss Harukana na, paano ba naman uminto na manligo si Alden kasi wala na siyang mapapalaki at nakuha niya na ang gusto niya na magka-sequel at kumita ng pera. Tignan niyo, kung pupunta pa si Alden sa event ni Kat nang wala siyang mapapalang pera. Grabe naman pagka-judgmental ni Harukana na, no? 7. So, but anyway, so talaga yung kanyang opinion galangin din natin kung ano po yung kanyang reaksyon patungkol dito. Kung talagang yun yung nakikita niya sa bawat situation. Kasi syempre, iba-iba naman tayo ng perception, iba-iba tayo ng assumption with regards to that. Sabi ni Miss Mercy, siya naman ang nagkumpara sa dalawa. Parang may mapag-usapan sila Christy Fermin kasi wala nang maniniwala kay Christy Fermin na alam ko gusto ni Christy Fermin pagawain both sides of fandom. Akala ni Christy, paniniwalaan siya kaya hindi ako naniniwala kung binabato siya sa issue sa kanila. Mas naniniwala ako sa mga sinasabi ni Alden. Wala pang H&A, pumupunta na si Alden sa bahay ni Kat. Ngayon pa, di magawa ni Alden magpunta sa bahay ni Kat. Kaya walang katotohanan sinasabi ni Christy, basta chill lang tayo. Ayan, ito naman yung kanyang observation at komento patungkol dito po sa bagay na ito, no? Which is, agree din po ako kay Ma'am si Mercy sa Limbagan. And dito ko po talaga nakumpirma talaga na tama yung sinasabi ko kanina ng isang nag-comment na talagang kailangan may bayaran na gaganap, ano? So, salamat po Ma'am si Mercy. And of course, sabi ni Miss Agnes, ang alam ko lang sa tagal ko na nagbabasa at nanonood sa Showbiz Chismis, galing sa kanilang dalawa, laging may bahid na katotohanan. Kaya di mo ng dalawang yan. Pag yan ang nagbalita, wait ka na lang to be confirmed. Dahil kadalasan, hindi mo na umaamin ng artistang involved. Pero at the end, totoo pala. Kung may usok tsaka may apoy, baka nga naman talagang mahal pa ni Catherine si Daniel na 11 years is 11 years. Ang genuine fan na love ang artista nila, magiging. Mayan, ito naman yung kanyang point of view, no? Na parang sinasabi niya, naniniwala siya sa sinasabi ni Christy at ni Mr. OG Diaz na talagang may part to pa ang relationship ng Katniel. Sabi niya, genuine fan na love ang artist nila, magiging happy kung saan happy ang artistang yon. At mismo magkaiba ang taste ng bawat tao. Sa iba magaling si Alden, pero iba hindi. Merong si Daniel ang magaling umarte, sa iba hindi. Kasi we are different naman talaga from each other. Kaya dapat gets niyo yun. Hindi pwedeng lahat same lang ang taste. We are uniquely created by God. Kaya normal lang na magkaiba-iba tayo. Maging mature sana kayo sa pag-iisip. Tama naman siya, diba? Yun ang sinasabi ko po sa inyo na maaaring may sariling galing si Alden Richards, may sariling galing din si Daniel Padilla. Kaya po talagang nakukumpara silang dalawa. Hindi natin pwedeng hanapin yung galing ni Daniel kay Alden. At ganun din naman vice versa, diba? Kasi magkaibang tao sila. And of course, sabi ni Sir Dan, kahit i-compare nila si Alden kay Summer, malabo nang maabot ni Summer yung naabot ni Alden na worldwide kumikita ang movie. Try nila solo lang si DJ, madaming manonood, magaling si Anthony, bagay maging action. Sabing Jay Corazon, isa lang ibig sabihin yan, may parang involved dyan, magkano kaya binayad din Daniel dyan? And sabi pa niya ni Babe Bagakay, kasi pa may movie si DJ, kaya pinaiingay ang name ni DJ, basta Alden tiwala lang na lang tayo, kanila Alden at Pat. Ayan, ito naman yung kayong komento. Actually po, alakaran talaga sa Alliance Showbiz yan. Once na ang isang artista ay meron po yung project, talagang gumagawa tayo sila ng mga issue, no? And sabi ni Miss Virgie, hi Ma'am Dars, happy victorious day to you and to your family. God bless you and also to all Katden supporters, followers and fans. Ma'am Dars, thanks again for Katden updates. Totoo ka Ma'am Dars, kaya hindi na ako nanonood sa Showbiz Now na Christy Fermin kasi siya ang nagkakalat ng kakasisira sa Katden. Panay ang puri niya ngayon kay Summer. Grabe magkano kaya binayad sa kanya. Anyway, kahit anong paninira nila, ang Katden or walang ayuda, I will never leave Katden. I'm still forever Katden because I believe na sila na, miss you Katden, love you both, mama. Ayan, ito naman yung kanyang comment with regards to this. And tama naman po, diba? Parang kahit ano pong kasiraan pang ilabas po nila patungkol po sa magkabilang panig, talagang pa rin, lalabas pa rin ang katotohanan. At hindi natin mabubura yun, diba? So, syempre, doon pa rin tayo sa may mga ebidensya, diba? And of course, sabi ni Mr. Dong Tats, intrigera talaga yan si Christina yan. Sana magbago siya, matagal na siya sa industriya. Pero di pa rin nagbabago, kaya dami niya kaso dahil magaling si Ian at Richard G. na action star. Kaya dami nang nanonood sa Incognito. Not because DP is there, malaki nga siguro na ibigay dyan sa kanya. Can't wait for DP na magsolo siya sa isang action na rule doon natin malalaman. At least si Alden sa Pulang Araw, siya ang main character at napatunayan niya ang galing niya sa pag-arte. Kudos Alden Richards. Ayan. Ito naman yung malaking hamon para kay DJ na just in case bigyan siya ng solo project niya. Diba kasi parang hindi pa siya nakakagawa eh. Kasi kung makikita po ninyo sa Incognito, talagang all-star cast yun eh. Diba? Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Anthony Jennings,
Isa pa yung magaling na aktor na si, yung, na-forgot ko yung name niya, tapos Daniel Padilla, talagang pinagsama-sama nila yung magagaling na aktor sa ABS-CBN. Sabi ni Miss Jamila, tama, pinaangat nila si Daniel. Kahit may name na siya sa showbiz kasi umaangat ng husto si Alden Richards. Ganun po talaga ang showbiz, may kompetisyon. May mga times na talagang mas may umaangat, no, kaysa sa'yo. Meron din naman mga times na mas umaangat yung iba kaysa sa'yo. Pero kailangan, you need to keep on strive, no, para at least is hindi ka mapag-iwanan. Sabi ni Miss Benga, naku, kahit anong age nila sa cut 10, wala akong pake. Basta cut 10 lang, maayuda man o wala sa ngayon sila. But I believe may something na sa kanila. Ito naman yung kanyang paniniwala patungkol po sa cut 10. Marami mga issue kasi may naririnig po akong news at di pa ahatid ko sa inyo pag napatunayan ko na. Sabi ni Ma'am si Perla, ay nako, di ko na pinapanood si SNN, although I like her two partners, I don't care. Pag wala silang garap ng cut 10, hintayin ko na lang ano man news sa kanila. Ayan, salamat Ma'am si Perla Takayhana at maraming salamat for the gift And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!